nagkakasunod-sunod, hindi ka pa nauubusan ng creative juices sa pagbuo ng pelikula, mga ganito. Siguro time management na lang. So, yun yung inaayos ko din. Na hindi siya magkaroon ng rumble, na time ako to studies yung bawat project ko na meron. Halos magkasunod to, ano yung masasabi mong mas mahirap or ano yung nagbigay ng challenge? Yung Scissors o yung etong Monay? Actually, parehas sila. Kasi kung magawa ko, every project, ang inisip ko talaga, first time. So, ito yung first ko. And first and last. So, kung wala na yung kabako talaga, so parang hindi na ako masaya doon. Ito, actually, kinakabahan pa rin ako. Bakit po? Bakit po kinakabahan? Ano na, siguro, it's, nandun yung, parang iniisip ko na yung kung anong meron ako eh. So, thankful ako kay Viva, kina Boss Lee, nabigyan ako ng opportunity na ganito. So, kung ano man dumating ng opportunity, kahit nag-mainstream na ako, kinukuha ko pa rin. Okay, thank you po. Hi, Sahara. Hello po. Curious lang, pang ilang Viva BMX project mo na to? Kung hindi ako nagkakamali, parang 15 or 16 na. Oo, dami na. Medyo wala na. Oo. Naninibago ka pa ba pag may mga bagong project na ganitong dumarating sa iyo? Actually, medyo matagal din talaga ako nagpahinga, parang half year before nung Scorpio, and then ito na, after ng Scorpio. So, lagi ako talagang naninibago. Depende rin sa mga nakakasama din kasi syempre, nangangapa. Lalo na dito si Kuya Rush is first time namin mag-work together, tapos si Kim. Yes po. So, laging bago. And especially, direct, first time namin to. Pwedeng malaman, konting kwento lang, ano nangyari sa'yo, bakit ka nagpahinga medyo matagal? Medyo naging busy kami sa work. Under Viva pa rin. So may ibang project na Yes. Ano to, ibang, hindi siya BMX? Hindi, hosting naman siya. Okay. Okay. Last na lang, siguro ano na lang, medyo nagpahinga ka, tumagal na konti yung pahinga, nagkaroon ng ibang project. Nanibago ka ba? Ano yung preparations na ginawa mo para Ayun, medyo kasi nagkalaman ako eh. So, nagpapayat talaga ako. Pero, feeling ko medyo may laman pa ako dito. Pero nagpapayat talaga ako before ko gawin ang Monay. So, yun siguro, nag-diet ako, nag-jogging ako, yun, exercise. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat po, Sir Kiko. Next question will be coming from Sir Jojo Gabinete from PEP PH. Hello, good afternoon. So, Sahara, di ba sumasali ka dati sa mga project? Tama ba? Yes. Sahara Cruz pa pala. Oo, pwede yung ikwento mo. Ikwento ko ba? Oo. Ayun, before ako mapunta sa BMX, nagrumarampa-rampa. Pero hindi yung talagang big pageant, mga runway naman. Yun. So, kung masasearch nyo siya, Sahara Cruz. And, for the rampa-rampa ako, yung pang mga time na baguhan pa si Anita Gomez, siya yung nakakasabay ko ng mga time na yun. And yeah. Sumali ka rin sa TV show? Sa isang podcast ng TV show? Yes. Oo, naalala. So, ay ba? Oo, sexy babe. Oo, nanalo ka. Daily, pero... Oo. Kasi yung, itsura mo, beautiful yung material, di ba? Thank you po. Tapos, yung nakalagay sa profile mo, LGBTQ yung parents mo. Yes. Oh. Yung father ko, actually nakwento ko na to ilang beses. Yung father ko is dating trans, and yung mother ko is lesbian. So, yun. Anak nila, ito din. Ilan kayo magkakapatid? 6. Pareho sila ang parents. Yes, 6. Kamusta kamusta sila ngayon? Okay naman. Happy pa din. So, ang tatay mo hindi na sa trans. Hindi na siya. Bali, siguro bisexual kasi malambot pa din siya pero bihis pang lalaki. Yung nanay mo?
Yung nanay ko, babae na rin siya. Panganay ka? Pangalawa. Pangalawa. Yes. Growing up, hindi ba tayo nagkaroon ng confusion? Tapos, paano pinagtapat ng parents mo kung sino sila dati? Hindi naman, kasi as in, wala pa siguro kami isip, gano'n na sila. Actually, nandito na kami sa mundo, rumarampa pa rin sa entablado yung father ko. So, full support din talaga. Pero nung mga bata kayo, hindi kayo nakaranas ng mga, alam mo na, bully? Yes, kasi normal na bully pag gano'n. So, wala. Kasi iba din yung pagpapalaki ng parents namin. And, syempre, tinuruan kami kung paano i-handle yung mga ganong situation. Bata pa lang kami, tinuruan na kami ng salitang Delma. Delma na lang. Para wala nang gulo. Sino ang ita sa pamilya? Ang mother ko, one half. Yes. Saan ka lumaki ba? Pampanga. Pampanga. So, hindi na kami lumaki sa mismong, sa mga full out, Aita talaga. So, Kapampangan ako lumaki. Nung nag-decide kang magpa-sexy, kamusta ang suporta nila sa'yo? Sobrang open nila, sobrang supportive nila. Since nag-bibikini open naman ako dati, parang, kasi breadwinner ako eh. So, in-explain ko sa kanila kung bakit ko kailangan magpa-sexy. And syempre, kasi ako, ambisyosa ako. So, bata pa lang ako, gusto ko na mag-artista. And in-explain ko, sobrang open naman ng parents ko and super supportive. Ilan taon na yung tatay mo ngayon? Yung father ko, 1971. Hindi ko na alam. So, 50 plus. Oo, 50. Tapos nabanggit mo kanina na rumarama pa rin siya. Noon, pero noon. ngayon. Ilan taon siya nung rumarama? Malaki ka na? Siguro mga nasa 10 years old Okay. na. Kasi akala ko ngayong malaki ka na. Hindi na. So, doon na lang siya sa parlor. Meron siyang parlor. Yes. Anong Kasi- ginagawa niya sa parlor? Nag-ano siya, raban, salon, ayan, yung mga raban, gupet. So siya na rin ang nag-aayos sa'yo. Nung bata ako, pero ngayon kasi, since nandito ako sa Manila, ako na yung nag-aayos sa akin. Ang mom mo, anong trabaho? Ano siya, nagtatahi siya, pero dati siyang OFW. Ang ganda ng kwento ng buhay mo. No? Thank you po. Hindi ba naisip na i-suggest sa Viva na gawing pelikula? Hindi ko pa siya na-try. Hindi ko So pelikula na tayo. Bakit Monay ang title? Monay kasi yung title, kasi may bakery kami, tapos specialty namin is Monay. Yes. Anong magiging kaugnayan mo kay Rashka, kay Sahil? Actually, si Rash, siya yung boyfriend ko dito, and Sahil, siya yung basta siya yung kontrabida ng buhay namin dito. Bigla na lang sumulpot, kaya abangan. Last na lang, kanina nasabi mo more than 15 na yung nagawa mong movies. Ano na yung mga naipundar mo para sa sarili? Para sa sarili ko, siguro hindi kasi ako masyadong, hindi ako materialistic na tao. Ang naipundar ko is yung mga magiging diploma ng mga kapatid ko. Pinag-aaral mo Tatlo sila. yung college ko. And gagraduate na yung isa ngayong year. Pwedeng malaman mo anong mga course nila. Yung isa HM, yung isa accountant, and yung isa IT. Ikaw ba nakatapos ng pag-aaral? Hindi. So sa kanila, pinag-una ko muna sila. Siguro by 2028, matatapos na sila lahat. Ako naman yung next. may plano ka mag-aaral. Siyempre. Anong course ang balak mo? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Baka ituloy ko na lang yung natapos ko ng grade 12, Accountancy Business Management. Ang galing mo naman, ikaw nagpapaaral sa kapatid mo. Thank you po. Okay naman sila sa'yo. Okay naman. Awa ng Diyos, matalino sila. So, deserve naman nila. Thank you. Thank you po. Thank you, Tito George. Good to see you. Salamat po. Next question will be coming from